Natigil ang pag-uusap nila, nang makarinig sila ng mga katok. Ang nakatalagang doktor ni Kathy ang pumasok. "Pasensya na kung naabala ko ang pag-uusap ninyo," sabi ng doktor nang makalapit kay Kathy. "Wala po yun, Doc," sagot ni Erson. Tumayo ang binata upang bigyan daan ang doktor. "Tiitignan ko lamang ang kanyang sugat sa likod," sabi ng doktor. Hindi rin naman nagtagal sa silid ang doktor, at nagpaalam na itong lalabas. Mabilis ang naging paggaling ni Kathy. Sa loob lamang ng 1 linggo, ay parang walang nangyari sa kanya. Kahit na hindi siya pinapayagan ng mag-iina na tumulong sa kusina, ay hindi pa rin siya nagpaawat. Kung minsan ay tumutulong rin siya sa mga maid sa mga gawaing bahay. Gusto niyang pagsilbihan ang kanyang bagong pamilya. Sa paraang iyon ay maipakita man lang niya ang kanyang pasasalamat, sa pagtanggap ng mga ito sa kanya, bilang bagong miyembro ng pamilya. Si Elmo naman ay naging maingat na. Hindi na ito umaalis ng bahay na walang kasamang bodyguard. Nagsimula na rin itong pumasok ng trabaho sa kumpanyang pagmamay-ari nilang magkapatid. Samantalang si Erson naman, ay patuloy pa rin sa palihim na pagpapaimbestiga sa nobya ng kapatid. "O ano na Clyde, may development na ba yung ipinapatrabaho ko sa'yo?" Tanong ni Erson sa kaibigang private detective, nang muli siyang pumasyal sa ahensya nito sa Quezon. "Wala pa pare, pero pasasaan ba't makakakuha rin ako ng impormasyon sa taong pinaiimbestigahan mo? Sino nga ba si Baltazar Magno na yan sa buhay mo? At parang napaka-importante sa iyo ang tungkol sa kanya." "Hindi naman importante sa akin ang lalaking iyon. Ang pakilala sa amin ni Monica, ay nalalapit na kamag-anakan niya raw ang Baltazar Magno na iyon. Gusto kong makasiguro kung may bloodline nga ba silang dalawa. Iyon naman pala bakit mo naman pinaiimbestigahan sa akin ang dalawa? Dahil hindi ako naniniwala na magkadugo sila." Pag-amin ni Erson sa kaibigan. "Alam mo naman ang nangyari kay Kuya Elmo, at alam mo rin na may taong nagtatangka sa buhay niya. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Monica sa mga nangyayari kay Kuya." Kinausap niya ang kaibigan, dahil alam niyang malaki ang maitutulong ng detective agency nito, para malaman ang buong pagkatao ni Baltazar Magno. "Gusto kong malaman kung saan ko matatagpuan ang lalaking iyan. Kung saan siya nakatira, saan siya nagtatrabaho, at kung saan ko siya muling pwedeng makita. Noong panahong nawawala si Kuya, ay madalas kong makita si Baltazar Magno, na hinahatid at sinusundo si Monica sa Nuts and Dried Fruits a Ballet Company. Pero nang makabalik na sa amin si Kuya, ni anino ng lalaking yun ay hindi ko na nakita. Paano kung malaman ito ni Elmo? Tiyak akong magagalit siya sa atin pareho, lalo na't pinaiimbestigahan mo sa akin ang nobya niya. Para naman sa kanya ang ginagawa kong ito," katwiran ni Erson. "Hindi namin alam kung sino ang aming kalaban, at kung may tao man akong pinaghihinalaan, iyon ay walang iba kundi ang kanyang nobya." Tiningnan siyang mabuti ni Clyde. At dahil siguro nakita nito sa kanyang mukha na seryoso siya sa pakiusap niya, ay nagpasya na rin ito. "Okay," sabi nito at pinagmasdan muli ang litratong binigay niya. "Base sa picture na ito, mukhang magkaedad lang ang lalaking ito at ng kuya mo. Iyon din ang sapantaha ko," sabi ni Erson. "Maaasahan ko bang makakakuha ako ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng lalaking iyan?" "Sige, gagawin ko ang magagawa ko pare. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon," sabi ni Clyde na muling pinagmasdan ang picture ni na Monica at Baltazar, na ibinigay ni Erson upang maging gabay nito, upang makakalakap ng impormasyon sa kinaroroonan ni Baltazar Magno. "O, kailan ko malalaman ang resulta niyang ipinalalakad ko sa iyong yan?" Gustong makatiyak ni Erson, na magkakaroon agad ng resulta ang pagpapahanap niya kay Baltazar. Napakamot naman sa batok si Clyde. "Paano kung wala naman pala rito sa Pilipinas ang taong pinapahanap mo? Kahit saan lugar pa man ang lalaking iyan, ay pupuntahan ko. Magbabayad ako sa serbisyong ibibigay mo." Hindi na rin naman nagtagal si Erson. Nagpaalam na ito sa kaibigan, na aalis na at dadaan pa siya sa Articraft na pagmamay-ari nilang mag-iina. Dumating na ang pasukan, at ine-enroll ni Elmo si Kathy sa isang kilalang university. Tuwang-tuwa naman ang dalaga, dahil makakapag-aral na ulit ito. Para sa dalagay iyon na ang umpisa sa pagtupad nito ng mga pangarap sa buhay. Lalong naging malapit si Kathy sa binata.
Kahit na pumapasok na siya sa school, ay hindi niya nakakalimutan ang pag-aasikaso rito. Sa umaga ay inihahanda niya ang mga damit na isusuot ni Elmo, para sa pagpasok nito sa trabaho. Pagkatapos ay siya rin ang nag-aasikaso ng almusal nito, at sabay din sila sa pagpasok. Inihahatid muna siya ng binata sa school, bago ito magtungo sa opisina nito. Maligaya na si Kathy sa ganoong sitwasyon, kahit na alam niyang walang katuparan ang kanyang pag-ibig sa lalaki, ay patuloy pa rin siya sa pakikipaglapit dito. Masyado kayatang nagmamadali ngayon. Tingnan mo ang iyong kurbata, hindi maayos ang pagkakakabit. Sandali lang at aayusin ko, wika ni Kathy habang inaayos niya ang tabunjing pagkakakabit ng kurbata ni Elmo. Hindi nila namalayan ang pagdating ni Monica. Wow, ang ganda ninyong pagmasdan. Para kayong ulirang mag-asawa, nang iinsultong sabi ni Monica, na bigla na lang sumulpot sa bungad ng pintuan. Han, bakit ka pa nagpunta rito? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na sasanduan na lang kita sa bahay mo, tanong ni Elmo sa nobya. Kung hindi ako nagpunta rito, hindi ko malalaman na nilalandi ka na pala nitong ampun mo, tukoy ni Monica kay Kathy. Matalim ang tingin nito sa kanya. Nagyuko ng ulo si Kathy. Napahiya siya, marahil ay tama nga ang sinabi ni Monica patungkol sa kanya. Minabuti na lamang niyang huwag magsalita. Ayan ka na naman, nilambing ni Elmo ang nobya. Naibaling ni Kathy sa ibang direksyon ang paningin, nang maghalikan sa mismong harapan niya ang dalawa. Pakiramdam niya may kamay na dumukot sa puso niya, at nilamutak iyon hanggang madurog ng pinong-pino. Nakaramdam siya ng panibugho, kahit hindi naman dapat. Hay naku Han, alam ko naman na uunahin mo pang ihatid ang kapatid mong hilaw, kesa sunduin ako. Kaya nga ako na lang ang nagpunta rito, para sabay tayo sa pagpasok sa opisina, halatang naiinis na sabi ni Monica. Sinadya nitong mangunyapit sa leeg ng nobyo. Kathy, tawag ni Elmo sa kanya. Mabilis na napatingin siya sa mukha nito. Sumama ka na sa amin, idadaan na kita sa school mo. Han, hindi na batang paslit si Kathy. Isang ganap na siyang dalaga, kaya hayaan mo na siyang magsulo sa pagpasok niya sa school. Paano siyang matututo kung lagi na lang siyang nakaasa sa'yo? And then, nakakahiya naman sa'yo, pinag-aaral mo na nga siya, ay ginagawa ka pa niyang driver, Marteng sabi nito. Inalis na nito ang mga bisig, na kanina lang ay parang ahas na nakapulupot sa leeg ng binata. Oo nga, mabilis na sabi ni Kathy. Kaya ko naman mag-isa, at alam ko kung paanong makakarating sa school. Lumakad na kayo, at baka matraffic pa kayo kung ihahatid niyo pa ako. Palihim niyang minasdan si Monica. Nakatingin din ito sa kanya. Tila ba ipinahihiwatig ng tingin nito, na marapat lang na alam niya kung saan siya dapat lumugar. Are you sure na ayaw mong sumabay sa amin? Nang aarok na tanong ni Elmo sa kanya. Maaga pa naman, may hahatid pa kita sa school mo. Okay lang talaga ako, pinasigla niya ang kanyang tinig, pero sa kaloob-looban niya ay nagdurugo ang kanyang puso. 17 pa lang siya, pero bakit ganito na ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Elmo? Sigurado ka talaga. Muling paniniguro ng binata, iyon din kasi ang unang beses na hindi nito makakasabay sa pagpasok ang dalaga. Nakangiting tumungo si Kathy. Han, umalis na tayo. Hinhila ni Monica ang isang kamay ng nobyo. Hindi ako nakakain ng almusal, kumakalam na ang sikmura ko. Bakit hindi mo agad sinabi, nag-aalalang wika ng binata. Hindi na nga nagtagal at nagpaalam na ang binata kay Kathy na mauuna nang umalis. Panay ang bilin nito sa kanya na mag-iingat siya. Nagawa pa nga niyang kumaway sa dalawa, kahit na nga nasasaktan siya. Naglalakad na siya palabas ng gate, nang magulat siya sa sunod-sunod na busina ng sasakyan sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya ang kotseng pagmamay-ari ni Erson. Tumigil siya sa paghakbang, at hinintay na makalapit sa kanya ang sasakyan. Bakit narito ka pa? Nakita ko ang kotse ni kuya na nakaalis na, tanong ng binata sa kanya. Pinagmasdan niya ang kasuotan ng binata. Hindi ito nakasuot ng uniforme pampasok sa opisina. Nakalimutan mo po yatang isuot ang iyong uniforme, sabi niya. Hindi naman ako pupunta sa opisina today, sagot naman nito. May kakatagpuin akong isang kaibigan. Teka, bakit hindi ka isinabay ni kuya sa pagpasok? Gusto ko lang po subukan pumasok mag-isa.
Tinitigan siya nito, na tila ina-erect kung nagsasabi ba siya ng totoo. Huwag ka na magsinungaling sa akin, pagdakay sabi ng binata. Nasa bintana ako ng aking kwarto, nang makita ko ang pagdating ni Monica. Masyado na yatang napapasunod ng babaeng iyon si kuya. Ako po talaga ang may gusto na pumasok mag-isa, mabilis niyang sansala rito. Sumakay ka na. Huwag na po, gusto niyang panindigan ang sinabi niyang papasok na mag-isa. 7 o'clock na at tiyak akong traffic na sa kalsada. Ihahatid na kita sa school mo, para hindi ka malate. Hindi na nga siya tumanggi. Sumakay na siya sa kotse, nang buksan ng binata ang pinto sa tabi ng driver's seat. Sa susunod kapag hindi ka naihatid ni kuya, ako ang maghahatid sa iyo sa school, o kaya ipahahatid kita kay Mang Lito, tukoy nito sa driver ng pamilya. Tinulungan siya nitong maisuot ang seatbelt. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay lang naman po, kiming sagot niya. Mabuti naman kung ganun, sabi ng binata na nakatuon ang paningin sa highway. Mag-aral kang mabuti, kapag nakagraduate ka na sa kolehiyo, ay isa na iyong kayamanan na hindi makukuha ng iba sa iyo. Opo, iyon po talaga ang gusto kong mangyari. Sayang nga lamang at hindi ko kasama si Lola sa pagtupad ng aking mga pangarap. Malungkot niyang sabi, tiyak naman ako na kung nasaan man ngayon ang lola mo, masaya siya para sa iyo. 30 minutos din siguro ang naging biyahe nila, bago marating ang pinapasukan niyang university. Napansin niya ang ibang mga estudyante, na nakatingin sa kanya nang bumaba siya ng kotse ng binata. Marahil nagtataka rin ang mga ito, kung bakit ibang mukha ang naghatid sa kanya sa school. Nagpasalamat siya sa binata, at hinintay niya munang makalabas ng gate ang kotse nito, bago siya naglakad para pumunta sa paborito nilang tambayan ng kaibigan niyang si Aurora. Ang hot naman ang naghatid sa'yo, bulong sa kanya ni Aurora, nang magkita sila sa paborito nilang tambayan. Siya ba ang sinasabi mong kapatid ni Elmo? Tumango siya bilang tugon. Inilapag niya ang kanyang bag sa upuan. Bakit nga ba hindi ang Prince Charming mo ang naghatid sa'yo sa school? Kasabay kasi ni Elmo sa pagpasok sa trabaho si Monica, malungkot na sabi niya. Hindi lingid kay Aurora ang nararamdaman niyang lihim na pag-ibig sa lalaki. Kaya pala mukha kang malungkot girl, sabi naman nito. Nagseselos ka dahil magkasama silang dalawa no. Nalulungkot lang ako, dahil alam kong mawawalan na ng panahon sa akin si Elmo, sagot niya sa kaibigan. Hindi niya maamin dito na nagseselos nga siya. Alam naman kasi niyang wala siyang karapatan na pagselosan si Monica, dahil ito ang nobya ni Elmo. Kung ako sayo, ipaglalaban ko ang aking pagmamahal. Kesa naman matalo ka nang hindi lumalaban. Paano nga ba niya ipaglalaban ang pagmamahal niya para kay Elmo, kung sa umpisa pa lang ay alam na niyang matatalo lang siya? Mali ang nararamdaman ko para kay Elmo, aminado naman siya. May nobya na siya pero inibig ko pa rin siya. Madalas mo sabihin sa akin na mahal mo si Elmo, bakit hindi mo subukan na iparamdam sa kanya ang damdamin mo? Kulang pa kaya ang mga ginagawa ko? Halos parang asawa na niya akong maituturing, kung pag-aasikaso lang ang pag-uusapan. Totoo naman ang sinabi niya. Baka ang pakiramdam niya parang kapatid lang ang turing mo sa kanya. Kaya hindi niya binibigyan pansin ang mga ginagawa mo. Tingin mo, pag-ibig nga kaya itong nararamdaman ko para sa kanya, o puppy love lang? Tanong niya, sa kaibigan. Tingin ko pag-ibig na yan, sagot naman ni Aurora. Kasi kung puppy love yan, sigurado akong matagal mo nang kinalimutan ang nararamdaman mo para sa kanya. Ang dami kayang gwapo dito sa school, na panay ang pahaging ng kanilang paghanga sa'yo, pero hindi mo naman pinapansin. Siya kaya may nararamdaman na para sa akin? Tanong niya sa kaibigan, kahit na alam naman niya ang kasagutan. Wala, dahil may ibang babaeng iniibig ang lalaki. Hindi ko masasagot ang tanong mo, napakamot sa ulo na sabi ni Aurora. Bakit di mo subukan? Subukan na ano? Ipakita mo sa kanya na dalaga ka na, at hindi na bata gaya ng tingin niya sa iyo. Paano naman? Papuntahin mo sa inyo ang dalawang kumag na nanliligaw tingin sa iyo. Napataas ang isang kilay niya. Si Randall at George. Tukoy niya sa dalawang binata, na parehong kumukuha ng kursong Computer Science Engineering. Yes. Bakit? Kasi ganito yun, umayos ng upo si Aurora. Kung gusto mong malaman kung may pagtingin din ba sa'yo si Elmo,
magpaalam ka sa kanila na papupuntahin mo sa bahay ang dalawang kumag na iyon, para formal kang ligawan. Tapos, tingnan mo kung ano ang magiging reaksyon ni Elmo, kapag nalaman niyang may gustong manligaw sa'yo. Sigurado ka ba riyan sa suhestyon mo? Kinakabahang tanong niya. Oo, pumapalitak na sagot ni Aurora. Kapag siya ay nagalit ibig lang sabihin, may pagtingin din siya sa'yo. Sige, pero pag-iisipan ko munang mabuti. Kinakabahan kasi ako, pag-amin niya. Uy, mukhang may sekreto na naman kayong dalawa ah. Bati sa kanila ng kaklase nilang si Magda. Namumula na naman ang magkabilang pisngi nito, dahil sa ginamit na blush on makeup. Nagkakatuwaan lang kami ni Kathy, ang kaibigan niya ang sumagot. Nagkakatuwaan. Bakit parang namatayan sa lungkot si Kathy? Tanong pa ni Magda. Si Aurora lang kasi ang masaya at natutuwa, mabilis na pakli ni Kathy. Dapat maging masaya ka rin Kathy. Absent kasi yung terror na professor natin ngayon. Sabay sila ni Aurora na napatingin sa mukha ni Magda. True. Absent si Mrs. Katapang. Panabay nilang magkaibigan. Oo, kaya nga papunta na ako sa kantin eh. Hindi pa kasi ako nagbi-breakfast. Sige girls, see you later. Paalam sa kanila ni Magda at kumaway pa. Gumanti ng kaway si Kathy sa kaklase. Sa susunod bawasan mo ang paglalagay ng blush on makeup, pahabol naman ni Aurora, pero mabilis na tinakpan ni Kathy ang bibig ng kaibigan, kaya napatigil ito sa pagsasalita. Baka ma-offend yung tao, saway niya sa kaibigan. Sadya naman kasing napakakapal ng blush on makeup niya. Tuloy parang sinampal siya ng isang dosenang kontrabida sa mga pelikula. Sagot naman ni Aurora. Isinukbit nito sa balikat ang school bag. Saan ka pupunta? Tanong niya nang tumayo si Aurora. Punta na lang kaya tayo sa gym. Ano naman ang gagawin natin dun? Manunood sa practice ng basketball team ng school natin, ano pa? May pairap pa ng mga mata na sagot ni Aurora. Ayoko nga, tanggi naman niya. Hinhila siya ng kaibigan sa isang kamay. Halika na, kesa naman magmukmak ka rito, at mag-iisip tungkol kay Elmo at sa nobya niya, masasaktan ka lang. May punto naman ang kaibigan niya, kaya naman tumayo na rin siya. Pagpasok pa lang nila sa gymnasium, ay dinig na ni Kathy ang talbog ng bola sa sahig nito. Parang ibig niya tuloy magtakip ng tenga dahil doon. Wala siyang hilig sa larong basketball. Tara, doon tayo sa banda roon Kathy. Bago pa man siya makasagot, ay hinhila na siya ni Aurora sa isang bench doon, at naupo silang magkaibigan. Ang galing talaga ni Daniel. Wala sa loob na sambit ni Aurora, habang titig na titig ito sa player na may hawak na bola. Biglang lingon si Kathy sa kaibigan. Tingin niya ay nagdaydreaming ito, dahil hindi kumukurap ang mga mata nito, habang titig na titig sa lalaking nakasuot ng sando, na may nakasulat na numerong 25. Kilala mo? Tukoy ni Kathy sa lalaking may hawak na bola. Oo naman. Mabilis na sagot ni Aurora. Matagal na akong nanunood sa mga practice niya sa laro. Ikaw kasi ayaw mo akong samahan, kaya nahuhuli ka sa balita. Popular yan dito sa school, dahil sa galing niyang maglaro ng basketball. Umiibig ka na rin. Asisa niya sa kaibigan. Crush ko lang si Daniel. Malayo pa sa pag-ibig. Sagot ni Aurora, na hindi tumitingin sa kanya. Itinaas nito ang isang kamay, at sumigaw ng malakas. I-shoot mo iyan Daniel. Parang si Kathy ang nahiya, nang makita niyang napatingin sa gawin nila ang iba pang nanunood doon. Ganito ba talaga manood ng basketball ang best friend niya? Isipin pa na practice game pa lang ha. Paano pa kaya kung totoong game na, at taga-ibang school ang kalaban ng basketball team nila? Ayaw naman niyang sawayin ang kaibigan niya, dahil baka ma-offend pa ito sa kanya, kaya hinayaan na lamang ni Kathy ang trip ni Aurora. Nang matapos ang laro, ay nagtungo naman sila sa kantin, dahil nakaramdam ng pagkauhaw ang kaibigan niya sa kasisigaw. Busy ka ba mamaya Ersin? Tanong ni Celeste sa binata. Si Celeste ay isa sa mga supervisor sa factory, na pagmamay-ari ng magkapatid na Abale. High school friend ni Ersin ang babae. Medyo, yayayain sana kitang mag-disco mamayang gabi. I'm sorry to disappoint you Celeste, pero hindi ako pwede. Tanggi ni Ersin sa paanyaya nito. Na naman, reklamo na sabi ng babae. Parati ka namang ganyan eh. Ako na nga itong halos manligaw sa iyo, ikaw naman itong playing hard to get.
Kaya nga ako naiinis sa iyo, nakaka-turn off ang babaeng siya pa ang nanliligaw, sa loob-loob ni Erson. Ipinukos niya ang mga mata sa monitor ng computer. Kailan ka ba magkakaroon ng time, para samahan ako lumabas? Lambing pa rin ni Celeste, na matagal nang hayagan ang pagkakagusto sa binata. Nakakatampo ka na, dati-rati naman ay sama-sama ka pa sa amin ng barkada, kapag lumalabas kami. Busy lang talaga ako, sagot ng binata, na hindi man lang tinignan ng babae na nakatayo sa tagiliran nito. Sige na, iwanan mo muna ako, at marami pa akong ginagawa. Masama man ang loob, ay napilitang lumabas si Celeste sa silid na iyon. Inabala naman ni Erson ang sarili sa mga papeles na dapat pirmahan. Nasa loob siya ng opisina ng Articraft Abale. Salitan sila ng Kuya Elmo niya sa pangangasiwa sa factory. Pagkatapos pirmahan ang mga importanteng dokumento, ang investigation agency naman ng kaibigang si Clyde ang kinontak ni Erson. May resulta ka na ba, Clyde? I have a good news sa iyo pare. Talaga, anong mga impormasyon ang nag-gather niyo tungkol kay Baltazar Magno? Excited na tanong ni Erson. Ang unang impormasyon, nakuha namin ay taga rito lang din sa Maynila nakatira si Baltazar. Isa siyang specialist IT, at nagtatrabaho sa isang electronics company sa Cavite. Nakuha mo ba ang address ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya? Yes, mabilis na sagot ni Clyde. Pare, tama ka sa iyong hinala. Hindi nga magkadugo sina Monica at Baltazar. Ayon sa aming nakalap, high school sweetheart ang dalawa. At sa iisang lugar lang sila ipinanganak sa Victoria, Northern Samar. Pinaglaro ni Erson sa kanyang daliri ang hawak na ballpen. So tama nga ang hinala ko, na pinagtataksilan ni Monica si Kuya. Iyon ang hindi ako sigurado, sagot ni Clyde. May mga napagtanungan kami ng mga taong malalapit sa kanilang dalawa, at pareho ang kanilang mga sagot. Malapit na magkaibigan sina Monica at Baltazar. Malakas ang kutob ko, na higit pa sa pagiging magkaibigan ang relasyon nilang dalawa. Napahigpit ang hawak ni Erson sa receiver phone. Naniniwala rin akong may kinalaman sila sa mga nangyayaring pagtatangka sa buhay ni Kuya. Huwag kang mag-alala pare, nag-uumpisa pa lang tayo. Nasaan ba ngayon si Baltazar Magno? Nagbabakasyon siya ngayon sa kanilang probinsya. Nagtungo ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Baltazar, at maswerteng isa sa mga kaibigan nito ang napagtanungan ko, kaya nalaman ko kung saan siya ngayon naroroon. Pumunta ka na lang dito, para personal na maibigay ko ang address ng pamilya niya sa'yo. Okay sige, isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Erson. Probinsya. Tama ang kaibigan niyang si Clyde, nagsisimula pa lang sila. Pagkatapos makausap ni Erson ang kaibigan, ay muli niyang itinuon ang paningin sa monitor ng computer. Tapos na ang klase ni Kathy. Kanina pa siya sa tapat ng gate ng school, pero hindi pa rin dumarating si Elmo. Tumawag kasi sa kanya ang binata, at ang sabi ay sisunduan siya, para sabay na silang umuwi. Muli siyang napatingin sa suot niyang relong pambisig. 30 minutos na ang nakalipas, pero wala pa rin ang binata. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone na itinago niya sa bulsa ng kanyang school uniform. Mabilis na kinuha niya ang aparato. Text message ang nakita niya, at galing Leon kay Elmo. Kathy, mauna ka na umuwi, iyon ang mensaheng nabasa ni Kathy. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Naisip niya na baka hinatid ni Elmo ang nobya sa bahay nito, kaya hindi na siya masusundo. Sumama ang kanyang loob. Dapat nga bang sumama ang kanyang loob kay Elmo? Si Monica ang nobya ng binata, kaya natural lang na dapat ito ang inuuna nito bago siya. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Nagbabadyang lumuha. Mag-aabang na lang sana si Kathy ng taxi, nang may huminto na kotse sa tapat niya. Hop in. Nang isungaw ng driver ang uloy, sa kanya nalaman kung sino iyon, ikaw pala Randall. Ako nga, hindi ka yata sinundo ng kuya mo. Hindi ko siya kuya, pagtataman ni Kathy. Whatever, sabi naman nito. Sakay na, ihahatid kita sa inyo. Nag-alangan siyang tanggapin ang alok nito. Salamat na lang. Mag-taxi na lang ako pauwi, sabi niya. Naglakad-lakad siya, pero nakabuntot naman sa likuran niya ang kotse ng binata. Kathy, nagmamagandang loob lang naman ako sa'yo. Sige na pumayag ka nang ihatid kita sa bahay niyo.
Ayoko nga sabi, inis na sagot niya. Mag-taxi na nga lang ako pauwi, inilabas ni Kathy ang cellphone niya, para kunwari abala siya sa pagte-text, para lang hindi siya mapilitang kausapin si Randall. Ang kaso'y mukhang desidido si Randall na ihatid siya sa bahay. Lumabas ito ng kotse, at hinawakan siya sa isang braso. Bakit ba allergic ka sa akin? Bitawan mo nga ako, pixie niya. Gusto ko sana makipagkaibigan sa'yo. Wala naman sigurong masama diba? Wala nga kaso may kaibigan na nga ako si Aurora. Hindi ka naman siguro manhid, Kathy. Alam kong ramdam mong may pagtingin ako sa'yo. Gusto sana kitang ligawan para maging girlfriend ko. Sasagot pa sana siya nang marinig niya ang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Kathy, para yung kulog sa langit na nangangalit. Halos sabay pa sila ni Randall na napalingon sa likuran nila. Si Elmo ang nakita nila, at madilim ang ekspresyon ng mukha. Tila galit ito kaya kinabahan siya. Randall, sige na sumakay ka na sa kotse mo. Narito na ang sundo ko, sabi niya at mabilis na iniwan ito. Hindi ba sabi ko sa'yo ay sasunduan kita? Galit ang tinig na sabi ni Elmo sa kanya, nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Pinag-alala mo ako, napakagatlabi siya, hindi siya nagsalita. Bakit ito pa ang galit sa kanya? Napapitlag siya ng isara ni Elmo ang pinto ng kotse. Nakakunot ang noo nito, nang ipasok ang susi sa keyhole. Elmo, galit ka ba? Nagawa pa niyang itanong kahit obvious na sa hitsura nito. Hindi ako galit, sagot naman nito, at start na ang makina ng kotse. Nag-alala lang ako sa'yo, dahil pagdating ko sa gate ng school ay wala ka roon. Sinabi ko naman sa'yo na sasunduan kita diba? Pero ang sabi mo ay mauna na akong umuwi, masama ang loob na sagot niya. Nangunot naman ang noo ni Elmo sa narinig mula sa dalaga. Napatitig siya sa mukha nito. Wala akong sinabi na mauna kang umuwi. Nakatanggap ako ng text galing sa'yo, at ang sabi mo'y mauna na lang akong umuwi, ulit ni Kathy. Napabuntong hininga ang binata. Hindi ako ang nag-text sa'yo, baka si Monica. Hiniram niya ang cellphone ko kanina. Hindi siya sumagot. I'm sorry, Kathy.